Isang mapagpalang umaga naman pumuli sa ating lahat at sa mga oras po na ito ay patuloy po natin handugan ng awiting papuri ang ating Panginoon. Tayo po ay si Awi.
Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sama-sama nating pandayin ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan natin ng oras sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Nawa ay marami tayong matutunan mula sa mensaheng ating maririnig. At ngayon ay ihanda na natin ang ating mga sarili. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na sasamba sa ating Diyos na buhay. At palagi po nawang sumaatin ang kapayapaan ng ating Diyos. Handa na po ba tayo makinig? Doon po sa Lucas chapter 10 verses 25 to 28 ay ganito po yung ating mababasa. Babasahin ko po. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya. Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus. Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasang doon? Tumugon siya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Now, tinanong po dito ng tagapagturo ng kautusan ang Panginoong Jesus. Sa iba pong salin ng Biblia, ang nakasulat po doon ay tagapagturo ng kautusan. So, tinanong po ng Panginoong Jesus, tinanong po ng tagapagturo ng kautusan ang Panginoong Jesus kung paano siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito po, binalikan din naman ang tanong ng Panginoong Jesus ang eskriba. At ang sabi niya, ano ba ang nakasulat doon? Ano ang mababasa mo doon? At sumagot siya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Now, ang kautusan ito po ay kabuuan ng 10 utos na mababasa natin doon ay binigay ng Diyos kay Moses doon sa Deuteronomy. Ito yung kalipunan, kumbaga, summary ng 10 utos. And this was regarded as the greatest commandment. Ang siyang pinakapangunahin at pinakamahalaga sa lahat sapagkat ito po yung tumutukoy sa pagmamahal natin sa Diyos. So, dito po, ang tagapagturong ito ng kautusan ay binigyan na ng Panginoong Hesus ng isang napakalinaw na kasagutan doon sa kanyang tanong. Sabi niya, ang pinakamahalaga, alam niyo po, ang pinakamahalaga sa napakaraming bagay na dapat gawin ng tao ay yung magmahal. Higit sa lahat, mahalin ang ating Panginoong Diyos. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong hilingan ng bawat isa na samahan po ako sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa kagandahan ng araw na ito na ibinigay mo sa amin para kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo, patuloy na sumamba sa iyo Panginoon. Nais ko pong ilapit sa iyo ang mga oras na ito sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, na pangunahan mo po ang bawat isa. Nawa ang iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan upang maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe mo na ito sa amin sa umagang ito. Salamat po. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, ang mensahe ng Diyos na aking ibabahagi sa bawat isa na matatagpuan po doon sa Lucas chapter 10. So binasa natin kanina, Lucas chapter 10 verse 27b. 27b. Ito po ay pinamagatan kong loving the Lord wholly and totally. Loving the Lord wholly and totally. At nais ko pong sabihin sa bawat isa na bilang isang mananampalataya, marapat lamang na mahalin natin ang Diyos ng kabuuan ng ating pagkatao. Ulitin ko po, bilang mga mananampalataya,
marapat lamang na mahalin natin ang Diyos ng kabuuan ng ating pagkatao. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa. Noong nakaraang linggo po ay natapos na po natin, natunghayan natin ang unang mensahe dito sa greatest commandment, at ito po yung loving the Lord with all your heart. So, tatalakayin natin ngayon yung loving the Lord with all our soul, with all your soul. Pero tignan po muna natin. Kung ninanais nating mahalin ang Diyos ng buong kaluluwa, ano ba muna yung kaluluwa? Ano po yung kaluluwa? Bakit kailangan nating mahalin ang Diyos ng buo nating kaluluwa? At isa pa, paano natin mamahalin ang Diyos ng buo nating kaluluwa? Una, ano po ba ang kaluluwa? Tinignan po natin ito sa mga diksyonaryo. Marami po tayong mga klase ng mga diksyonaryo. At ang sabi po doon, ang ibig sabihin po nito ay the soul is the principle of life. The soul is the principle of life, feelings, thought, and actions in humans. Saan ganon? Saligan ito ng ating buhay, ng ating damdamin, ng ating mga iniisip, at ng ating mga ginagawa. Ang kaluluwa ay ang ating katauhan that makes us feel emotions. Okay? Kung may magtatanong din sa atin kung, teka muna, meron po bang pagkakaiba ang espiritu at saka ang kaluluwa? Hindi ba parehas lang naman sila? Hindi po. Magkaiba po sila. Magkaiba po ang kaluluwa at saka yung espiritu. Pero hindi po natin ito tatalakayin, yung pagkakaiba nilang dalawa. Dahil po, hindi po ito yung itatapik natin ngayon. Now, pero kung halimbawa, sa ibang pagkakataon, pwede natin itong mabigyan ng pagkakataon para mapag-aralan siya. Pero sa ngayon, titingnan natin paano natin mamahalin ang Diyos ng buong pagkatao natin. Okay? So ngayon, tingnan naman po natin. So ito yung sinasabi ng diksyonaryo, nakahulugan ng soul. Okay? So tingnan naman natin po ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng Biblia tungkol sa kaluluwa. Ano po kaya ang ibig sabihin o ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating kaluluwa? Now, itinuturo po ng Biblia na ang tao po ay binubuo ng tatlong bagay. Una, katawan, kaluluwa, at spirito. Ang sabi ng Apostol Pablo doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 ay ganito po. May your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus. So sabi niya, may your whole spirit, okay, soul, and body be preserved blameless, walang kapintasan, until the coming of our Lord Jesus Christ. Now, nag-research po tayo, tinignan po natin ang kahulugan nito sa Greek, yung mga salitang Grego noong unang panahon. At ang sabi sa Greek, ang Greek word ng soul ay suke. O yung spelling po nito ay P-S-U-C-H-E. Suke ang pag-pronounce. Na ang ibig po sabihin ito ay nangahulugan na ito po yung luklukan o sentro ng pagmamahal sa loobin, mga naisin, emosyon, pag-iisip, pangangatwiran, at pagkaunawa. It is the seat of affection, will, desire, emotion, mind, reason, and understanding. Suke or soul is the inner self or the essence of life, the inner self. Ito yung tunay na pagkatao natin sa loob ng pisikal na katawan na ito. Ito yung tunay na ikaw, yung tunay na ako. Yung pinakadiwa ng buhay. So, kung ano yung nakikita sa atin sa panlabas nating mga katangian at pag-uugali, nasa salamin ang tunay nating pagkatao.
Nasa salamin ang tunay na ikaw. At dahil sa ang kaluluwa ay sentro ng ating saloobin, sentro ng ating emosyon, pangangatwiran at pagkaunawa, maaari itong magkasala. Kaya naman, ang bilin ng Apostol Pablo, sabi niya doon sa 1 Thessalonians chapter 5, yung binasa natin kanina, sabi niya, nawa ay manatiling walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Na kung atin lamang iisipin, pakalilingin natin yung sinabi na yon ng Apostol Pablo, ay sinasabi niya na ipamuhay natin ang katuwiran ng Diyos. Ipamuhay natin ang katuwiran ng Diyos. Mahalin natin ng Diyos na ang buo nating kaluluwa, na ang buo nating pagkatao. Okay po? Pangalawa, bakit kailangan nating mahalin ang Diyos ng buo nating kaluluwa? Kung ito yung pagkakaalam natin sa kaluluwa, sentro ng ating emosyon, ng feelings, bakit kailangan natin siyang mahalin? Kailangan nating mahalin ang Diyos ng buo nating kaluluwa. Bago po natin tuloy ang sagutin yan, balikan po muna natin yung tagapagturo ng kautusan, o yung iskriba. Ang tanong po niya dito sa ating Panginoong Hesus ay kung papaano daw na siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gandang tanong, ano po? Ang gandang tanong. Ito po bang tanong ng iskriba ay nasubukan na natin itanong sa ating mga sarili? Naitanong na po ba natin ito sa sarili? How can I have, o how can I inherit eternal life? Sa John 3:16, ang sabi po doon ay, ito pong John 3:16 ay sinasabi na siya daw yung puso ng Biblia. Ito daw yung pinakasentro ng Biblia. John 3:16. Ang sabi niya po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman ang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, pansinin po natin dito yung salitang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin nito, mahal ng Diyos ang buong sanlibutan. Mahal tayo ng Diyos. Mahal niya tayo at ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kung kaya siya ang gumawa ng paraan upang magkaroon tayo ng pag-asa, isinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mabulig doon sa impyerno. Binigyan ng Diyos ang tao ng pag-asang maligtas at magkaroon ng buhay walang hanggan. Subalit, ang pag-asang ito ay nakasalalay sa ating magiging katugunan. Ano po? Kung tatanggapin ba natin ang iniaalok na kaparaanan ng Diyos o hindi? Nasa sa atin po palagi ang pagpapasya. Mamahalin ba natin ang Diyos o hindi natin siya mamahalin? Subalit ang sino man ang sa Kanya ay sumampalataya, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ang susi po dito ay ang ating pagsampalataya. Ang ating pagsampalataya. Our faith, ika nga. Our faith. Kapag tayo ay sumasampalataya, kalakip dito ang ating pagtitiwala. At kapag tayo ay nagtitiwala, nakapaloob dito ang ating pagmamahal doon sa ating pinagkakatiwalaan. Okay po? Huwag po tayo maligaw. Ang pinupunto po natin dito ay ang Diyos. Ano po? Ang Diyos. So, paano tayo sasampalataya sa Diyos kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya? Paano mo sasabihin, Panginoon, sumasampalataya ako, pero wala ka namang tiwala sa Kanya? Hindi po yung tama. At paano tayo magtitiwala kung wala itong kalakip na pag-ibig o pagmamahal? Di po ba? So, we cannot love the Lord our God with all our soul if we don't trust Him. Tandaan po natin yan. We cannot love the Lord with all our soul kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat paano natin nasasabing mahal natin ng Diyos kung hindi naman tayo nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya?
Ngayon, kapag sinabi natin mahal natin ang Diyos ng ating buong kaluluwa, tumutukoy ito sa kabuuan ng ating pagkatao. Buong ikaw, loving the Lord with our whole lives, moment by moment. Mahal mo ang Diyos, moment by moment. No? Hindi lamang mahal natin ang Diyos kapag araw ng linggo. Kasi bakit? Sasamba tayo eh. Di ba? Pupunta tayo sa church. Pupunta tayo sa church para sumamba. Hindi lamang mahal natin ng Diyos kapag pagka Pasko. Kasi bakit? May mga regalo eh. Okay? Mahal mo lang ba ang Diyos dahil may regalo na matatanggap? O mahal natin ng Diyos kapag mahal na araw. Kasi bakit? Inaalala kasi natin pag mahal na araw, ang ginawa niya sakripisyo upang tayo ay matubo sa ating mga kasalanan. Di ba? Loving the Lord with all our soul means loving Him on good days and bad days. Tandaan po natin yan. Hindi lamang dahil maalwan ang buhay natin ngayon, kaya mahal natin ang Diyos. Sinasabi natin mahal ang Diyos. Paano pagka hindi na maalwan ang buhay natin? Pag may mga problema na, hindi na ba natin mahal ang Diyos? No. Loving the Lord with all our soul is loving Him in good days and bad days of our lives. Tandaan po natin yan. Because loving the Lord is a commitment. No? It is a commitment. It is a devotion. Ika nga. Loving the Lord with all our soul is our commitment, our devotion. And it is because, hindi naman tayo kasi yung unang nagmahal sa Kanya. Kundi siya, ang Diyos, ang unang nagmahal sa atin. Kaya dapat yung pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinabalik natin ito sa Kanya. Di po ba? He provided for us a way that leads us to eternal life. And that is why we need to love the Lord with all our soul, with all our lives. Pangatlo, how do we love the Lord with all our soul? Kung ito yung dahilan, kaya natin siya dapat mahalin, paano naman natin siya mamahalin ng buo nating kaluluwa? Sinabi natin kanina na ang ating kaluluwa ay sentro ng ating pagkatao. It is the real you, inside. Okay? This is where we make our choices, our decisions, our actions. To love the Lord with all our soul means to love Him in the way we live, in the choices we make, and in the behavior and lifestyle we adopt. Naniniwala po tayo doon? So, mahalin ng Diyos sa uri ng ating pamumuhay. Merong contentment at merong kagalakan. Now, dito po sa paano natin siya mamahalin, meron pong sa tingin ko tatlong bagay na sa tingin ko ay pinaka-importante natin gawin kung paano natin mamahalin ng Diyos ng buo nating kaluluwa. Una po, love the Lord with all our soul through our godly choices. Tama po, our godly choices. Ito yung ating wasto at tamang mga pagpili sa buhay. Ang ating buhay ay, sabihin natin, ito ay kabuuan ng ating mga pagpili. Choices. Ito yung kabuuan ng ating mga pagpili na ginawa. At sa pamamagitan ng ating mga pagpili, ipinapakita nito ang ating mga pinapahalagahan na siyang tumutukoy o nagpapakita sa atin kung ano ang ating pamumuhay dito sa mundo. Okay? Kung ano ang pinapahalagahan natin, yun yung ating ginagawa. We do what we value in life. Halimbawa, mahalaga sa akin ang trabaho ko. Kung kaya nagtatrabaho ako ng mahusay. Mahalaga sa akin ang edukasyon. Kung kaya nag-aral akong mabuti. At ito naman ay pinapasa ko sa aking mga anak. Kasi alam kong mahalaga ang edukasyon. Gusto kong maging mahalaga din sa kanila ang edukasyon. Mahalaga sa atin ang ating pamilya. Kung kaya ginagawa natin ang lahat upang
ang ating pamilya ay maging maayos. No? Maging maayos. So, sabi nga, we do what we value. Kung mahalaga para sa atin ang ating relasyon sa Diyos, pipiliin natin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Tama? Kung mahalaga sa atin ng Diyos, ang mga bagay na iniisip natin na mahalaga sa Diyos at makakabigay ng kagalakan para sa Kanya, yun yung pipiliin din natin at papahalagahan natin. Tama po? Now, tanungin po natin ang ating mga sarili. Paano ba natin, halimbawa, paano po ba natin ginugugol ang ating mga salapi? Kung ito ay pinapahalagahan natin, isa sa mga bagay na pinapahalaga sa atin, paano natin ito pinapahalagahan? No? Paano natin ginugugol? Wise spender po ba tayo? Good steward po ba tayo? Paano natin minamanis ang ating oras? Halimbawa, baka naman masyado na tayong busy at wala na tayong oras para sa ating pamilya. Wala na tayong oras para sa ating mga anak. Wala na tayong oras para sa ating mga asawa. No? Higit sa lahat, wala na tayong oras para sa Panginoon. No? Online na nga lang, medyo nagrereklamo pa tayo. What more, pagkahalwa, face-to-face na. Di po ba? So, ano ba ang klase ng mga babasahin na binabasa ko ngayon? No? May time pa ba tayong buklatin yung ating mga Biblia? Lalo ngayon, ang iba't ibang klase ng mga salin ng Biblia ay nasa cellphone na. Meron tayong mga Bible na katulad nito, parang book. Pero ang hawak natin cellphone. Pwedeng ma-divert yan sa iba. No? Ano ang mga palabas na ating pinapanood? Lalo ngayon sa YouTube, sa internet. Saan tayo nagpupunta para mag-relax? Doon ba sa ating kapitbahay? Kay kumare? Magkumpare? Anong klase ng mga kaibigan meron ako? Sabi nga ng kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. No? So, ang lahat ng mga bagay na ito ay resulta ng ating mga pagpili. Okay? Na nagpapakita o sumasalamin kung mahal nga ba natin ang Diyos ng buo nating kaluluwa. Loving the Lord with all our soul through our choices. Tama kaya yung aking mga pagpili? Loving the Lord with all our soul through our godly choices. Yung wasto at tamang pagpili. Sipin po natin yan. Pangalawa, loving the Lord with all our soul by pursuing obedience to His Word. By pursuing obedience to His Word. Sa John chapter 14 verse 15, ganito po yung sabi, if you love me, sabi nun, if you love me, you will obey what I command. Kung mahal mo ako, sabi ng Panginoong Hesus, susundin niyo ang aking mga utos. Okay? Kung iniibig natin ang Diyos, gagawin natin ang nais niya. Ang pag-ibig ay kinakailangan ginagawa. Hindi lamang po ito sinasabi. Hindi lamang natin basta sinasabi na mahal natin ang Diyos. Okay, paano? Dapat meron tayong ipinapakita doon sa sinasabi nating pag-ibig o pagmamahal natin. So, ang pag-ibig, hindi lamang sinasabi, kundi ito ay isinasagawa. Ginagawa ko ito. Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, kapag tayo ay namumuhay sa mga salita na nagmumula sa bibig ng Diyos, ipinapakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Sapagkat hindi lamang natin sinasabi na mahal natin siya, kundi sumusunod tayo sa Kanya. Kung isinasagawa natin ito, kung isinasagawa natin ng pag-ibig natin sa Diyos, and then we are pursuing obedience to His Word, we are loving Him with all our soul.
Kung sinusunod natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos, we are loving Him with all our soul. Pangatlo, loving the Lord with all our soul by pursuing a life of humility in attitudes and speech. Nagpapatuloy tayong mamuhay ng mayroong kapakumbabaan sa ating mga pag-uugali at sa ating mga sinasabi at pananalita. Okay. Pinipili natin kung ano yung mga sasabihin natin. At yung ating pamumuhay, hindi nakikita na mayroong kagaspangan. Kung hindi, dahil sinabi natin tayo Kristiyano, ipinapamuhay natin yung salitang Kristiyano sa salitang Kristiyano. Okay? Nasa atin si Kristo. Di mo ba? Ano ba meaning? Meron kasing meaning daw ang Christian eh. Sabi nun, Christ, yun yung una. Tapos yung I-A-N, sabi I am nothing. Without Christ, wala ka. Wala tayo. Okay? So dapat ipamuhay natin, magkasama yung Christian, ipamuhay natin ang pagiging Kristiyano natin. So, loving the Lord with our soul, by pursuing a life of humility in attitudes and in speech. Nagpapatuloy tayong mamuhay ng mayroong kapakumbabaan sa ating mga pag-uugali at sa ating mga sinasabi at pananalita. Sa pamamagitan ng kapakumbabaan ay maipapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang buhay ng Panginoong Hesus ay isang magandang halimbawa ng tunay na kapakumbabaan at kahinahunan. Alam niyo po, sa panahon nang siya ay inuusig, sa panahon na siya ay pinahirapan, hanggang doon po sa pagkakapako niya sa krus, naging mahinahon po ang ating Panginoong Hesus. Naging mahinahon po siya. Gayon din yung kanyang mga alagad. Yung mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, nung sila ay nag-ministry pa dito sa lupa. Ganon din po sila. Hindi sila gumamit ng mga mapanirang uri ng mga pananalita sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Pero sa kapanahunan ngayon, lubhang kakaiba at naiiba. At mayroong mga mararahas na pag-uugali na hindi dapat makita at marinig sa isang lingkod ng Diyos o sa isang lingkod ng Panginoong Hesus. Ang naririnig natin sa labas. Na nagsasabi sila yung mga Kristiyano, subalit taliwas ito doon sa ipinapakita at sinasabi nila. Taliwas ito doon sa pinapakitang buhay nila at saka doon sa mga salita na binibitawan nila. Kakaiba po. So, kaya naman, ikaw na nakakakita, ikaw na nakakarinig, mapapaisip ka, Kristiyano ba ito o hindi? Hindi naman ikaw magsasabi nun. Hindi tayo ang magsasabi ng mga bagay na ginagawa at na nakikita sa atin, kundi ang ibang tao. Ang mga nasa paligid natin ang magagaranti kung ikaw nga ba ay sumusunod doon sa iyong pananampalataya o sumusunod ka sa Diyos na iyong sinasampalataya. Hindi tayo magsasabi noon, kundi sila, yung mga nasa paligid natin. Kasi sila yung nakakita kung paano tayo namumuhay. Sila yung nakakarinig kung paano, kung ano yung mga sinasabi natin lumalabas sa ating mga bibig. So, kaya naman, ingat po tayo mga kapatid. Kasi maraming mga fake ngayon na naglabasan. No? Maraming mga fake. Ang kapakumbabaan ay nahahayag sa ating mga ugali, sa ating pananalita. At kung ano ang sinasabi, at kung paano natin ito sinasabi. At somehow, ang mga bagay nito ang siyang nagpapalakas o kaya naman nagpapahina o pumapatay sa ating pag-ibig sa Diyos. Ang maling mga pananalita, ang maling mga pag-uugali ay nakakaapekto ng malaki sa ating buhay spiritual at sa ating mga gawain. Minsan hindi natin namamalayan iyan, pero nakikita yan nung nasa paligid natin at sila ang makakapagpatunay niyan. So, bilang panghuli, mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus ang ating pinakamahalagang kayamanan, our greatest treasure ika, siguradong naroon yung ating pagmamahal. Di ba? Dahil siya yung ating pinahahalagahan. Mahalaga siya sa atin.
Kasi treasure natin siya. At kung naroon ang pag-ibig natin sa Diyos, nagkakaroon tayo ng tamang pagpili. Tamang pagpili. Na itatama ang ating mga pangunahin sa buhay. At nakikita sa ating pamumuhay ang kapakumbabaan. This is loving the Lord with our soul. Loving the Lord with all your soul. Naisip na po ba kaya nating mahalin ng Diyos ng buo nating kaluluwa? So, nawa po ay nagipagpapala sa atin ang mensahe na ito ng Diyos. Loving the Lord with all our soul. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyong mga salita na natunghayan namin ngayong umaga. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan bilang mga lingkod mo na mabuhay ng may kapakumbabaan. Tunay, Panginoon, na tulungan kami ng iyong banal na Espiritu upang patuloy namin mapili ang mga wasto at tama na dapat piliin sa aming mga buhay. At maging maayos yung aming mga panalita palagi at maging maaming uri ng pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Pagpalain mo po ang lahat sa umagang ito. In all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all. Isang magandang umaga po sa bawat isa at maraming salamat po sa mga kapatid na sumama dito sa gawain na ito sa pagsamba po sa ating Panginoon, at maraming salamat din po sa ating kapatid na nagbahagi po ng salita ng Panginoon. Dalangin ko naway tayo po ay patuloy na maggalak, patuloy na magkaroon ng desire para saliksikin ang salita ng ating Panginoon. At sa ating pong pangwakas ay nais ko po tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila, banal, maraming salamat, Panginoon, sa araw nito. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, Panginoon, sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan na malayo sa iyong salita. Patuloy kang kumikilos, Panginoon, upang i-remind kami na dapat namin saliksikin. Patuloy kang kilalanin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. At salamat din po, Panginoon, sa kapatid na iyong ginamit upang ibahagi ito. Sa kapatid na si Kuya Doms, naway kayo pong patuloy na pala sa kanya, patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan sa paglilingkod sa iyo. At ganoon din ang karunungan, Panginoon, para sa mga bagay na ipinagkaloob mo sa kanya. Dalangin ko po, Panginoon, naway patuloy mo pa siyang magamit sa inyong ubasan. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy ka lamang niyang paglingkuran. At ganoon din sa amin, Panginoon, na nakapakinig ng inyong salita. Dalangin namin naway patuloy namin itong maintindihan, namin ng aming puso, Panginoon. At higit sa lahat, ay mai-apply namin ito sa aming pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin ka, hindi lang ng buong puso, kundi pati ng buong kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, naway sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming iisipin, Panginoon, kayo lamang aming siyang maitaas. Kayo na rin po ang mag-provide ng mga pangangailangan namin bilang individual, Panginoon, at bilang isang iglesia. Naway kayo pong patuloy na magpala sa aming Panginoon. At naway sa mga bagay nito, kayo lamang ang mapapurihan. Ito lamang po ang aming panalangin na may papuri at pasasalamat sa inyong anak na si Jesus. Amen. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Sa Diyos ang papuri para sa natapos nating gawain. Maraming salamat sa inyong pagdalo.
Ikinagagalak ng Panginoon ang ating pagsasama-sama sa anumang paraan. Ang mahalaga, tayo ay nagkakaisa sa pag-aaral ng Kanyang salita. Para sa mga latest updates, i-like lamang ang FB page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Naway sa susunod na linggo, tayo muli ay makapagsama-sama sa pag-aaral ng Kanyang salita. Muli, maraming salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa. Alam kong marami na tayong natutunan sa ating Sunday School at marami pa tayong matututunan. Kaya lagi nyo kaming sasamahan, ha? Awitan muna natin ang ating Panginoon. Awitin natin ang Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes.
na tayo ay nag-aawitan para sa ating Panginoon. Ito rin ay paraan para sa ating pagsamba sa Kanya. Tama ka dyan, Ate Christine. Kaya para sa ating pagsisimula, tayo muna ay manalangin. Awitin natin ang ating prayer song. Let's fold our hands together just this way. Let's bow our heads and close our eyes and pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga natutunan namin nung nakaraang Sunday School. Nawa, ngayon po ay may matutunan na naman kaming bagong salita niyo, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Hi kids! Excited na akong malaman ang bago nating istorya sa Biblia. Kayo din ba? Pero bago yon, ano ang naging kwento natin nung nakaraan? Tama! Ang istorya natin nung nakaraan ay tungkol sa pagbaha sa panahon ni Noe. Kids, bakit nagkaroon ng pagbaha? Ito ba ay dahil sa kasamaan ng tao o dahil sa mabuti ang tao? Tama! Dahil ang mundo at ang tao ay naging masama na, kaya sabi ng Diyos, lilipulin niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagbaha. Aba kids, ang galing niyo naman! Para sa huling tanong, ilang araw umulan at ilang araw naman ang pagbaha? Tama! 40 days at 40 nights. At alam niyo ba, kids, tumagal ng 150 days ang pagbaha. Wow, kids! Ang galing niyo naman! Handa na ba kayo sa araw na ito? Malalaman natin ang ating kwento sa Biblia. Kaya kayo, kids, makinig mabuti Noon, isang wika lang ang gamit ng mga tao sa buong mundo. Habang lumilipas sila ng tirahan patungong silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar na kung tawagin ay Shinar, at doon sila nanirahan. Sinabi ng mga tao na magtatayo sila ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit, para sila ay maging tanyag sa buong mundo, kaya gumawa sila ng tisa. Ang tisa ang ginagamit nila sa halip na bato. Pinapainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng gusto. Asfalto naman ang ginamit nila bilang semento. Bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at ng tore. Sinabi ng Panginoon na ang mga tao ay nagkakaisa at may iisang wika lamang. Nakita din ng Panginoon na hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya naman pinag-iba-iba nila ang wika para hindi magkaintindihan. Kaya sila ay nagsikalat sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan. Nahinto ang pagtayo ng lungsod at ito ay tinawag na Babel o Babylonia. Mula roon ay pinangalat na ng Panginoon ang mga tao sa buong mundo. Yun pala ang kwento ng Tore ng Babel. Kids, nakinig ba kayong mabuti? Sige nga, sabi sa kwento natin, ang mga tao ay magtatayo ng lungsod at ng tore. Hanggang saan daw ito aabot? Tama! Ito daw ay aabot hanggang langit. Bakit hindi na natuloy ang pagtatayo sa lungsod at sa tore? Bakit kaya? Tama ulit! Dahil ang mga tao ay may kanya-kanyang lengguwahe. Imagine mo, kids, pwedeng may nagsasalita ng Hapon,
pwedeng Tagalog, pwedeng Ingles, pwedeng Espanyol, at iba-ibang wika pa, kaya hindi sila magkaintindihan. Kaya naman, hindi natuloy ang pagtatayo sa lungsod at sa tore. Kids, naalala niyo pa ba ang ating memory verse noong nakaraan? Ulitin natin. Genesis 9 verse 1. God bless Noah. At para naman sa araw na ito, ang ating memory verse ay makikita sa Deuteronomy 8:18. Remember the Lord. Ulitin natin. Deuteronomy 8:18. Remember the Lord. Siyempre, di mawawala ang ating artwork time! Lagi natin kasama sina Kuya A at Kuya J. Sa araw na ito, kids, ihanda natin ang mga sumusunod. Gunting, papel, lapis, glue, at colored paper na brown. Kids, gupitin natin ang colored paper ng ganito. Ang una natin gagawin ay gumuhit ng tore. Tutulungan tayo ni Kuya A. At pagkatapos, ididikit natin ang mga ginupit na colored paper na brown. Tutulungan naman tayo ni Kuya J. Wow, kids! Ang ganda ng ating artwork sa araw na ito. Thank you, Kuya A. Thank you, Kuya J. Natapos natin muli ang bagong kabanata ng pag-aaral sa Biblia. Kids, huwag kayong malungkot dahil makikita-kita pa rin tayo sa susunod na linggo. Pero bago yon, tayo muna ay magpasalamat sa ating Panginoon. Iyuko natin ang ating mga ulo at tayo'y pumikit. Lord, ang dakila at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw ito at sa lesson na aming natutunan. Nawa po ay i-apply namin ang aming tutuhan sa aming pang-araw-araw na buhay. Kayo po ang patuloy na gumabay sa aming gagawin. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kids, alam namin na nabitin kayo. Huwag mag-alala, mayroon ulit tayong sa susunod na linggo. Kaya ikaw, gumising ka ng maaga ha. Ako nga pala, si Ate Pia. At ako naman si Ate Christine. Paalam!